Ito na siguro ang pinaka-importanting tanong na siguro ay demand an answer. I'm not simply asking for an answer, but I demand for an answer. Ready ka na sa number 2? Oh my gosh. Do you want to be an ate na, anak? Hi guys! Ibang intro ngayon, di ba? Ibang kasiyahan ko. Welcome to Lucky TV and welcome to probably the most special Luis Listens episode ever sa history ng vlog ko. Bakit? Dahil ang guest ko ay ang aking misis, of course, at first time na makakasama ay ang aming baby na si Peanut. What sound does the lion make? Roar. Tuku! Huh? Hindi ba ganun ang lion? Hindi. Ayun. Roar yung lion. I love you. And, wow, belated happy birthday. Thank you. Belated happy Thank birthday. you. Hi everyone. Hi mga Ka-Lucky TV. Kwentuhan mo kung anong kaganapan ng birthday mo. Wala naman. Actually, same day yung birthday ko and yung first birthday. What? You wanna First talk to Papa? birthday celebration ni Rosie. Yes, actually, iisang birthday month lang si How How and si Peanut. Si How How, December 3. Si Peanut naman ay December 28. Yes. Tapos mag-iisang celebration pa kami on December 28 para talaga yung birthday niya. The reason kung bakit December 3 ang kanyang first birthday party Yes. is because lahat ng tao magbabakasyon na ng December 28. Baka walang pumunta sa birthday ng anak namin. Kaya, ayun, mas maaga At na yun lang yung natin. available dates ng U2 and Ed Sheeran. Yes, magda-live hindi si Ed, si Ed Sheeran. Pagpasensyahan nyo ng aming malikot na chikiting, gusto na niyang tumatayo ngayon. Ayaw niya, steady lang na nakaupo. Unang katanungan para sa Luis Listens para sa iyo, How How, ay, how's everything? Siyempre, bilang isang may Siya daw sasagot. bilang isang may bahay at bilang mommy ni Peanut. I can't say perfect, but I'm really happy where we are. I mean, of course, hindi naman palaging rainbows and butterflies, hindi palaging masaya. Siyempre, may mga moments din na struggles, at saka meron din tayong mga bagay na pinagdadaanan minsan. But you know, that's life. And you know naman how much I value family. And dito sa aspeto na to, I'm very, very content and... Relax ka ba sa pwesto? Relax ka masyado sa pwesto mo. Gusto mo ba kay Ate Mel muna? Anak, sumbi ka ng 2 million. Kasi di Hinto ka lang. concentrate si Papa. You go to Ate Mel first. Ay nako, hindi ako makashoot ng maayos sa vlog ko. Tapos, kanino bang bata yan? Sino ba yung may hawak ng mga talents? Oh, talent ba yung bata? You play muna. Ay, Wala na ibang bata dyan sa baba? Yung pinakakahawig na lang namin sana. I'm happy, kontento ako sa family natin. Parang feeling ko season ko talaga ngayon na mag-step back sa career ko, but at the same time, mas mag-grow as a mom and as a wife. Ikaw, since day one, what was your experience talaga from the day na nalaman mong preggy ka up to this day na we're talking at meron na tayong little Peanut? It's worth it. Everything's worth it. Siyempre, the moment na nalaman ko na nabuntis ako, nandyan yung kaba. And I think napag-usapan natin to sa vlog ko. Yes. Diba, na in-announce natin na pregnant ako. Nandyan yung kaba, nandyan yung doubts, nandyan din yung anxiety. Adjustments. Adjustments, yes. But at the same time, nandyan din yung, siyempre, masaya ka, excited ka. Siyempre, nandun ka sa next level ng life mo as a parent, tayong dalawa, diba? Sorry, interrupt kita. Sabi mo anxiety. What's the biggest anxiety na pumapasok sa isip mo? Nung time na yon or... Either or. Sa lahat. From the day na nalaman mo na yung nag-positive yung test, hindi yung antigen. Sabi nyo light lang to. Oo. Charing. Ba't naiiyak ako? Bakit? Ano ba? More of, am I doing enough? Yun. Yun po, Tito Boy. Charing. Like what? Like what? The Like boss what? one. Like what? In what sense? Na parang in terms of time spent with the family or other things? In everything. Kasi I think, as a wife, parang nandun din yung, am I doing enough for my husband, for my child, for my family. Tapos nandun din yung, syempre, your life changes, di ba? Parang from being single to being a wife, and then
magiging mommy ka. Parang, syempre, even yung career mo magbabago, yung katawan mo magbabago, yung outlook mo sa buhay magbabago. So, talagang nandun yung change. Parang, syempre, you're diving into the unknown. Na yun yung nagpapa-anxious sa'yo. When you have those thoughts, what appeases you? Kayong dalawa talaga ni Rosie. Ito talaga si Bagets, isang tingin ko lang sa kanya, oh my gosh, para akong natutunaw, nawawala lahat ng worries ko. And ikaw yung mga assurance mo, and of course, yung support mo as a father and as a husband. Yung mga nagpapakalma sa akin. And prayers, of course. Hindi yata alam ng lahat na throughout your pregnancy journey, yung first trimester, nagkaroon siya ng sobrang matinding food poisoning. Yes. Diba? In fact, na-confine siya ng 3 araw. At ako na food poisoning na ako buong buhay ko, pero parang yung sa kanya times 10. I think I was 6 weeks pregnant 6 weeks. during that time. Second trimester, nagka-COVID ka pa. Kamusta naman yun na, yung aspeto na yun, it wasn't exactly the most smooth sailing. I think naturuan akong maging strong pa. Kasi kilala mo ko, 'di ba? Strong na ako before pa. Pero mas naging strong ako ngayon, hindi lang para sa sarili ko or para sa'yo, kundi para kay Rosie din. So, nung napagdaanan ko lahat ng yun, at alam mo yan, marami din tayong pinagdaanan after nung COVID pa. Yes. Yung mga ibang bagay The sa paligid purge. natin, yes. The purge. 'Di ba? Ganun talaga. It taught me to be stronger para sa anak natin. At tingnan mo naman, parang true testament talaga, parang proof na na-control ko yung feelings ko noon, yung emotions ko noong time na yun. Because I knew na kailangan ko talagang i-control kasi buntis ako eh. Yeah. Siyempre, pag stressed ka, stressed yung Mararamdaman baby, din ni Peanut. mararamdaman din niya. But look, she's such a happy baby. Masayahin siya, di ba? So, I think I did a pretty great job in controlling. You did an awesome job. Pretty good job na lang para mag-manage siya ng expectations. Hindi, yun nga, parang I think I managed my emotions well, my feelings well. Kaya nung lumabas siya, napakaganda ng temperament niya, Happy baby niya, easy baby. Actually, that's a perfect word to describe her. Napaka-easy niya. Even si Ate Mel niya and Ate Gina niya, parang tuwang-tuwa sa kanya. Even, di ba, the whole family, Yes. they see her as a really, really happy baby. And that alone is enough. Anak, huwag mong kalamutin, wala tayong pera. Anak, hindi natin studio to, anak. Oo, anak, Do please. you want to play ba? Ang gastos, Kaya anak. lang medyo maingay yan. Oo. Best part, sabi mo nga, dami mong pinagdaanan. And sometimes you have to choose to be strong even if you have those moments na you feel you're at your lowest. But ano yung best part ng pagiging isang mommy mo? Especially dyan sa little Peanut na yan. Oh my gosh. I'm actually still navigating motherhood ngayon. So I can't tell kung ano yung best part. Lahat kasi para sa akin, best eh. The moment I wake up, the moment na makita ko siyang, her face brightens up when I see her. Diba? Tapos yung mag-wave na siya, marunong na kasi siya mag-wave, Yes. diba? Pag ganun pa nga yung wave niya. At saka ganahan yung wave niya. Tapos pag gusto ka niya lumapit talagang, she'll reach out for you. Lahat talaga as a mom, best lahat ng moments. There are good moments, there are also bad moments. Pero siya talaga parang, I don't know, parang pagdating sa kanya, best lahat. Paano ako bilang isang asawa and daddy? Bilang asawa, sige, asawa muna. Bilang asawa, Peanut, come here. bilang asawa, anong masasabi ninyo, madam? Ay sus. Naku po. Okay, go to Ate Mel na ulit. Oo, Ate Mel time. Ate Mel. Do you wanna walk around outside? Go to Ate Mel. Ayan, paano ako bilang asawa muna? Ang hirap kasi describe, parang maraming nagbago, pero same pa rin. Siguro yung personality mo, humor mo, yung patience mo, still the same eh. And honestly, yun yung the best. Kasi ikaw, hindi ka naman din talaga nagbabago. You are very generous, you are very kind. And yung patience mo talaga, 1,000% talagang binibigay mo talaga. And as a husband, syempre yung marriage naman, hindi naman siya palaging perfect, di ba? I mean, may mga times din talaga na hindi tayo nagkakaintindihan. May mga Perfect times... yung sa Mr. and Mrs. Smith, yung sabi ni Brad Pitt na sometimes Wow, I what want an example. Si Brad. Si Brad. Tigadaang hari yan. Di ba gumagano siya yung can you describe sa kanila ni Angelina sa movie? Okay.
Parang gumagano siya. Sometimes I just want to. Di ba? Parang gumagano my siya. God. So, ganon ang feel mo Hindi, sa akin. meaning you have your good days, you Ba have your yun? bad days. Bakit ko sinabi yun? Hindi, but yes, oo naman. Even sa'yo din, minsan course. they're good and bad days. In general, as a husband, you are you. And kaya naman talaga kita pinakasalin is because I love you from mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo hanggang sa kinasal tayo. Ngayon, as bilang isang tatay ka na. So, Paano naman ako bilang isang daddy? ay, wala akong masabi bilang isang daddy, grabe. As in, galing ng trabaho, minsan dire-diretso yan, yung trabaho mo. Tapos uwi ka, kailangan mo siyang makita, you will actually make time for her. Talagang pupuntahan mo siya and you're so in love with her. Yay! Yay! At tingnan niya, may ngipin na siya. Oo, may ngipin Meron na na. siya. Tsaka paglabas ng ngipin, naka-braces na agad. Ang cute na. Ganun siya kasosyal. You are a great provider. You're an awesome dad. Is there any aspect sa pagiging isang asawa or daddy na I could improve on or do better? Siguro more time. Spend more time with her. But ganun talaga, di ba, I've been telling you na hindi mo talaga magagawa lahat. Yeah. And Oh. I love you. oo, What? Bonk! I love you. Naku, patay. Yehey! Abunado na kami tuloy. Yehey! Okay. ganun Ay, talaga. Ayun na, Oo. isa pang gusto kong i-add. Pagka Oo. magulang na kayo, I mean, of course, bilang mag-asawa, kailangan nyo talagang to make time for each other and for yourself also. But you know, on a daily basis, wala na talagang moment na ikaw na lang. Actually, doon papunta yung next question. Okay. Ano na yung pagkakaiba ng routine mo before sa routine mo now? Dati, nung wala pa si Rosie, parang ang gagawin ko, magko-coffee muna ako sa morning. Siyempre, may lambingan tayo. I-check ko yung phone ko. Manonood tayo ng TV together. Mag-breakfast tayo together. Ngayon, unang-una kong gagawin is pag ako ang naunang kasi ikaw usually ang unang nagigising sa akin, di ba? Pag ako na unang nagising, i-kiss muna kita, tapos lalabas na ako na room, pupunta na ako sa kanya, to-check ko na siya, hanggang sa makatulog siya ulit for 30 minutes to 1 hour. Tapos saka na natin siyang dadalhin sa baba habang nagko-coffee ka, getting ready for your workout. Siya, isa-settle ko muna siya, like dapat makapag-breakfast na siya, dapat kumbaga, tapos na siya sa lahat ng gusto niyang gawin sa baba. Iaakyat ko muna siya kasama either si Gina or si Mel. Maliligo na siya. Tapos dapat makikita ko siya settled na siya. Yung tipong, nagpapaantok na ulit. Okay, pwede na akong gumawa ng kailangan kong gawin. So basically, it'll take mga 2 hours before I get to do what I really have to do for myself. And of course, di ba, you throw in the mix of yung mga kailangan sa household. Yeah. Siyempre, yung household, mga angels natin, lalapit sa akin, may mga tatanungin, Lalo na grocery. Elmi. Di naubusan ng tanong yun, si Elmi. Nakahawak pa siya sa laruan niya. Oo, yan na. Patapos pa lang yung unang tanong, may kasunod ng tanong na yun si Elmi. Ano yun, Elmi? What's your business? Ewan ko ba dyan, si Elmi? So yun, dun talaga pumapasok yung ikaw talaga yung ilaw ng tahanan. Kasi lahat ng kailangan sa bahay, ikaw talaga ang mag-aasikaso. Kasi syempre, yung padre de pamilya, busy siyang maghanap ng trabaho at saka ng pag-provide sa family. At saka hindi ka pwedeng ma-bad trip. Alam mo yun, kasi ganun na yung buhay mo eh. From here on out, ganun na talaga. Wala ka nang pwedeng, ano ba yan, hindi ko na nagagawin, kailangan kong gawin ngayon, ganun. I mean, may moments talaga na medyo parang madidisappoint ka or ma-frustrate ka kasi gusto mo lang din talaga ng, ay, okay, kailangan ko ng moment na to para sa sarili ko. But you know, minsan kailangan mo lang talagang tanggapin na ganun na. And ganun ang buhay. Gano'n ka-important sa'yo, and I guess for other moms, yung self-care para sa'yo? Because parang ngayon, everyone is talking about yun. Kumbaga, it's a whole new different Jessie nakikita nila, di ba? Na parang, Talaga ba? Oo, parang a super fit mama. Tapos ikaw, you're actually telling people na, you know, even if you have a kid, you're busy, it's very important self-care, both mentally, physically. So para sa'yo, gano'n ka-important yun bilang isang mommy?
Well, bilang si Jessie, importante talaga yun sa akin. Actually, ngayon na lang din ako natuto talaga mag-self-care eh. Kasi nung single pa ako, nung bata pa ako, parang hindi ko laging nabibigyan ng oras yung sarili ko to just, sit and to settle my thoughts or kunwari to really feel what I have to feel or how I'm feeling. Ngayon, kaya siguro I give that vibe na uy, talaga may self-care si Jessie, ganyan. Kasi, paano mo naman nga alagaan yung pamilya mo kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo? Sa mga nagsasabi na, uy, wow, nag-workout siya, nagpapayat siya, ganyan. Hindi ko talaga napansin na pumayat ako. Parang one day, nagulat na lang ako, ay, ganito na pala yung timbang ko, tsaka yung... Actually, maganda rin yan. It's a tie. Kasi hindi ko napansin na tumaba ako. Pareho din naman. Pagtingin ko, ay, ganito pala yung timbang ko. So, nagkita tayo doon. Magkabilang dulo nga lang. Hindi, busy ka lang din talaga. Magkaiba naman Natawa din kayo? talaga. Natawa kayo? Happy kayo? May atraso ba ako sa pamilya ninyo? Okay na? Hindi, magkaiba lang din naman talaga na. Kasi syempre, ikaw, you're busy with work. And you also find time to work out. Also, siguro yung stress reliever mo is eating. Pero ako, hindi ko talaga napansin na, uy, pumayat na pala ako, kasya na ulit yung mga damit ko dati. Well, isa sa mga rason kung bakit natawa ako na pumayat ako kasi talagang kuripot ako pagdating sa damit. Mas binibilan pa kita ng damit kaysa sa sarili ko. Ang advice ko sa mga mommies na nape-pressure bumalik sa dati nilang katawan or mag-lose ng weight or yung magmukhang fresh lagi or maganda, just take your time. Kasi ako, may mga moments talaga na hindi ako fresh. Ngayon lang ako fresh kasi nagkaroon ako ng oras ayos. At saka syempre, at the end of the day, artista pa rin ako. I have to look good kasi that's part of my job, diba? Yeah. But it's nice to let loose and kahit hindi mag-makeup. But I don't like lang yung pag may mga tao na sinasabi na, ay, hindi siya mabuting ina kasi lagi siyang maganda. O kaya lagi siyang nag-aayos. May ganon? May ganon. Yung, alam mo, parang hindi siya hands-on kasi tingnan mo, ang arte-arte niya, may time siyang mag-TikTok, may time siyang magpapayat, may time siyang... Yung parang, bakit ganon? Kailangan ba ang itsura ng isang ina haggard? Kailangan ba ang itsura ng isang ina yung stressed lagi? Parang, hindi ba pwedeng we could be both? Na minsan masaya kami, minsan pagod kami. 'Di ba? Parang may times na nakikita niyo naman din sa ibang videos ko, sa ibang vlogs ko, 'di ba? Yung ang haggard-haggard ko na sinasabunutan niya ako ni Rosie. Actually, nung isang araw lang, sinabi nga ni How How sa akin na, alam mo, yung mga nagko-comment sa akin na porket may nakikita sa vlogs natin na we have, our midwives, parang they automatically assume na hindi ka hands-on. Anong pakiramdam mo ni hear that? Because ako, I know for a fact na you're hands-on. So, kumbaga, alam ko naman, nagpapakapagod ka as a mom. Tapos, i-negate lang nila just because may nakikitang midwife na Actually, kasama. hati eh. Kasi meron ding mga lumalapit sa akin. Like si Ate Melay, si Momski, di ba? Melay? Ate Melay. Melay. May bagong si Ate Melay. Familiar ka, Sabi ni Ate Melay na napaka-hands-on ko daw. So, nagpapasalamat ako. Nakikita ng mga tao yung efforts ko. Na, kumbaga, kahit meron tayong assistants kay Rosie, di ba, meron tayong si Mel and si Gina and sila Ate Che sa bahay, hindi ko pa rin kaya na totally ibigay sa kanila yung responsibilidad to take care of Rosie. Kasi kailangan overall, kita ko pa rin talaga yung well-being niya, yung naalagaan siya ng mabuti, na tama ba yung paggawa ng ganito sa kanya, tama ba yung pagkain niya. So talagang, I may not be, 24/7 with her because I'm also working. Yeah. I mean, hindi naman din ako totally walang ginagawa. And you know me, bago pa ako maging asawa ni How How, talagang super addict ako magtrabaho. As in, hindi ko kaya ng walang productive na ginagawa. Pag may offer, go! Oo. And dati din, di ba, breadwinner ako. So, alam ko yung hirap ng hard work at saka ng trabaho. So, naiintindihan ko din na kailangan ko din naman mag-ampag. I mean, hindi naman ako pwede totally umasa din kay How How. Siyempre, ako din may needs ako na kailangan ko din magtrabaho. I mean, mas nakukumpleto si Jessie pag may ganong aspeto. Yun lang, gusto ko lang i-share din na naawa din ako sa mga ibang mommy na kunwari nakikita nila ako, ayos na ayos ako ngayon, tapos sasabihin nila, sana all ganyan, ako ang haggard-haggard ko na. Parang it's also up to you. Na ako kasi, even nung mga panahon na kailangan, sobrang kadikit ko si Rosie, mas lalo ng mga first few weeks niya, haggard din ako noon. Pero nakita nyo ba? Hindi. Bakit?
Kasi nag-e-effort akong, kahit pa nagbe-breastfeed ako, na nag-aayos ako ng buhok ko. Ganun talaga. Actually, sabi nga nila, diba, when you gave birth, nag-makeup ka rin nag-makeup talaga. pa ako noon, kahit din sumasakit na yung tiyan ko, ganyan talagang nagpa-lashes ako. Kasi mas masaya akong ganun. Yeah. So, at the end of the day, ang bottom line is, kung saan ka masaya, kung masaya kang walang makeup, go. Yeah. Kung masaya kang naka-makeup, go. Kung masaya ka magpagupit, go. Basta masaya ka. Masaya yung asawa mo, masaya yung anak mo, masaya ka. Yun ang yung importante. Babalik ako lang si Peanut kasi parang narinig ko kanina. Dahil sa sobrang dami na ng ginagawa ni Peanut, ano na ngayon ang favorite or kung meron man all-time favorite activity with Peanut? Kasi pinakabago niya ngayon is swimming. Oo, nagsiswimming na siya ngayon. Artist swimming. Kasi nakaupo lang naman siya sa pool. Meron yung bago niya, so... Marami kasi when I read her books, pag kumakain kami magkasama, pagka naglalaro siya sa playpen niya, pag nagsiswimming siya, pagka hinahabol ko siya kasi gustong-gusto niyan pagpaakyat na siya ng hagdan, yung nakikita niya ako, humahabol sa kanya. All I could say is I'm proud of her progress. I'm proud of her growth. And sana magtuloy-tuloy pa na very happy siya and easy baby. And you know, yun lang naman talaga ang gusto nating dalawa para sa kanya, di ba? Yung happy, healthy, and protected talaga siya. Yeah. And safe. Actually, last week, tama, di ba? Yung nag-start siya mag-swimming. Tapos kahapon, nag-start na siya magkabit ng mga tempered glass ng mga cellphone. Saka maglagay ng backlight sa mga cellphone. Kaya na yung magtanggal ng mga bubbles dun sa may galing. protective screen. Pero yun yung trabaho ko talaga pag may bago siyang phone. Ako yung naglalagay. Actually, totoo. Pag may mga tempered glass ako, kayang-kaya niya. Ako, ang favorite activity ko, kahit hindi mo tinatanong, is anytime she's laughing. Okay. Heaven yun. Pag narinig mo talaga, oh my gosh. Perfect. Kung paano nilagay, heaven. Oo, di ba? Heaven na heaven yun. Marami tayong mga kaibigan ngayon ng new moms. Ano nga tips mo sa kanila? Tulad ng sabi ko kanina, don't forget to take care of yourself, kung saan ka masaya. May kausap din tayo recently, parang sinabihan mo na walang isang formula talaga bilang isang ina. Oo, wala naman talaga. Even as a father, wala eh. Walang perfect technique, walang perfect formula para maging isang magulang. Kasi iba-iba naman din yung mga bata. Iba yung anak mo sa anak niya. So talagang natural na lang talaga yung dadating. Malalaman mo talaga. Dati nung buntis pa ako, parang ang dami kong hinihingian ng advice. And I'm very grateful na marami akong mga kaibigan at saka mga relatives na nagbibigay ng advice. But you know, honestly, natural na lang siyang mangyayari na, ay, ganito na pala. Parang, kaya ko na pala. Ganun siya. Anong dreams mo para kay Peanut? Basta maging masaya lang siya. Yun lang talaga. Kung ano yung pangarap niya sa buhay. Kahit pa hindi siya maging artista tulad natin, kahit hindi pa siya maging politiko, nila Momski, nila Tito Ralph, okay lang din talaga. Basta kung ano lang yung gusto niya. Kung saan siya masaya, masaya na ako bilang ina. That siguro parang palagi natin naririnig to. Kahit ako, palagi kong sinasabi to, gasgas na to. Pero siguro ang dream natin para sa kanya is totoong maging blessing siya sa ibang tao. Oo. Gusto ko yung pagka dumating yung araw na nagkaedad na si Peanut, tapos may edad na, o kunwari ako, syempre may edad na ako. If I go to a place na may ibang mga tao na masasabi nila na na-encounter namin yung anak mo and she was a blessing to us. Oo, yun yung pinakamasarap na maririnig mo talaga bilang isang magulang, no? At bago tayo magpaalam, ito na siguro ang pinaka-importanting tanong na siguro ay demand an answer. I'm not simply asking for an answer, but I demand for an answer. Ready ka na sa number 2? Oh my gosh. Because nandiyan si number 1. Come here! Do you want to be Peanut? an ate? Do you want to be an ate na? Do you want to be an ate? Do you want to be an ate na, anak? Sabi mo, dalawa na yung gumaganon, no? Kung ibigay ni Lord, edi go. Siyempre, nasa ano lang talaga yan, nasa plano ni Lord. Anong gusto mong sabihin sa chikiting na to before we say goodbye? I love you, my Rosie. I love you. I love you. You say hi. Nagbababay na siya. Say bye-bye. I'll go home na. I love you. I love you, anak. Gusto ko lang na malaman niya talaga na gagawin natin ang lahat para sa kanya. Tulad ng pagtatapos ng vlog na to para mabuhat na siya kasi nagwawala na siya. But how? Well, belated happy birthday. Thank I love you. And alam ko you ask me sometimes
and it's normal. But I will tell you over and over again, you are an awesome mom. Thank you. And Uy, you... may gusto nang bumaba. Excuse me. Oh, baba. You are an awesome daughter. Okay, bumaba na siya. Bumaba na siya. I love you. Thank you. Thank you for having us. How kahit pa medyo maraming commercial yung vlog na to. Okay lang. Belated happy birthday. Thank Advanced you. happy birthday kay Peanut. And thank you very much, guys, for watching. And thank you din, syempre, sa love na pinapakita nyo sa The Manzanos. Oo, grabe Oo, yung support sobra. nila sa atin. So thank you sa inyong lahat for showing the appreciation and love sa pamilya namin. Bye, guys!